Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Lalawigan ng Marinduque sa mga bayan ng Mugpog, Buwak, dito po sa bayan ng Torrijos, sa bayan ng Santa Cruz, gayon din po sa bayan ng Gasan at sa bayan ng Mugpog. Ngayon po ay araw ng Martes, 11 sa buwan ng Abril, at binabantayan po natin ang update ng Department of Science and Technology, Pag-asa, hinggil po sa sitwasyon ng bagyong Amang. Kanina pong pasado o kaninang alas 11 ng umaga ay nagbigay po ng update ang Department of Science and Technology, Pag-asa, hinggil nga po sa lagay ng panahon. At base po sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa ay nakabahagyang lumakas at bumilis ang pagkilos ng Tropical Depression o Amang. Ayon po ito sa pinakahuling weather bulletin na inilabas ng DOST Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga. At nakataas po ang wind signal number 1 sa buong lalawigan o sa buong Bicol region, gayon din po sa Samar provinces, sa Biliran, sa Marinduque, dito po sa ating lalawigan, at malaking bahagi ng Quezon kasama ang Polillo Island. At alam naman po natin, batid naman po natin mga kababayan, na kapag ganitong may signal number ang isang probinsya o isang lugar, ay automatikong kanselado ang biyahe ng mga barko at anumang uri ng sasakyang pangdagat. Kaya naman sa pagkakataon pong ito ay makapiling natin ang atin pong substation commander ng Balanacan, ang atin pong si Commander Rolando o si Station Commander Rolando Pabillar. Magandang hapon po, sir, at welcome po sa ating programa. Isang magandang hapon po. Tayo po hihingi ng update ano po sa sitwasyon ng ating pong Balanacan port, dahil isa po ito po ang main entry papasok ng Marinduque o kaya ay palabas ng probinsya. Kaya naman batid naman po natin na nitong nakalipas na mga araw ay ating pong ginunita ang Semana Santa, at alam naman po natin kung gaano karami ang bilang ng mga individual, gayon din po ng mga sasakyan na nagtungo at pumunta dito sa Marinduque. Kaya hingi po tayo ng update, plus sinundan po ito ng kanselasyon ng mga biyahe. Bunsod naman po nitong bagyong si Amang. Kaya nandito po si Commander Rolando Pabillar para magbigay sa atin ng update. Commander Pabillar, ano po ang sitwasyon ngayon diyan sa ating Balanacan Port? Sa ngayon po, sir, ang sitwasyon po sa Balanacan Port, nagpatak kami ng 6,000 advisory na sinabi na po sa standard na po ang biyahe papuntang Luzon o saan ka lang po puntang barko na meron yung siting dalawa, dapat po ito silado. Okay, so hello Commander. Yes po. So, ibig sabihin po, Commander Pabillar, ang atin pong mga sasakyang pandagat, ang mga barko, anong oras po opisyal na hindi na pinaalis o yung pinakahuling barko na umalis po kanina dyan sa Balanacan ay anong oras po? Kapag po na-receive namin ang weather forecast galing po sa Pag-asa o sa Department of Science and Technology, basta na-receive po namin yung bagong update nila, lumilisan po na yung pag-action regarding sa tropical storm Amang po.
Mm-mm. So, Pero kanina po, Commander, anong oras po kayo na huling nagpabiyahe ng barko mula po dyan sa Balanacan Port patungo po ng Talo-Talo Port? ang oras ko siguro mga mahigit mga 11 ng umaga po kasi sinunod po namin nakuha yung travel advisor ng tropical cyclone ang nagaling sa Department of Science and Technology. Okay. So, kasalukuyan po, Commander, mula po dyan sa, ibig sabihin po, yun din pong mga biyahe ng mga barko mula naman po dyan sa Talo-Talo o dyan sa Lucena Port ay hindi na rin po pinabiyahe kanina. Yes po, parehas po yun. Mm-mm. Once na nagkaroon po sir ng signal galing sa port of origin at papunta sa may bagyo, parehas po yung kansilado ang biyahe. Automatic po yun. Ano po, Commander? Opo. Opo. Commander, sa kasalukuyan po, gaano po, kumusta po ang pila ng mga sasakyan dyan sa may bahagi ng Balanacan Port sa mga oras na ito? At sa ngayon po sir, meron po tayong ampila po kasi dito sa Marinduque. Ang nangangalaga po ng pila ay meron pong hatian siya, dyan po. Ang hatian po is nangangalaga yung PNP, sila po nagtatraffic mula sa Century 3. Tapos so, saka po siya papasok ng port at yun po na ang pagnadalo sa loob. Mm-mm. So, Commander, sa mga oras po na ito, gaano kaya ang bilang ng atin pong mga sasakyan na naitala dyan sa Balanacan Port? At mula po dyan sa port, hanggang saan na po ngayon ang pila ng mga sasakyan? Sa ngayon po sir, ang tagapangalaga po nun is galing po sa PNP. Pero ang ano po, dito lang po, siya po napasok lang po sa port. Ang wala po akong saktong detalye kung ano po karami ang natira ko po ngayon, sir. Mm-mm. Pero base po sa monitoring ng inyong mga kawani sa Philippine Coast Guard, ay umaabot na po hanggang saan ang pila ng mga sasakyan, Commander? Nung kagabi, kasi nagpasyal din po ako kagabi, malapit na po dun sa, alam ko po, parang bakod po dun sa, Mm-mm. Okay. yan po ang ganda po ang yung pila. Opo. So, Commander, sa mga oras po ba na ito, given na nagkaroon po tayo ng advisory mula po sa Pag-asa, hindi pa po ba natin na-check kung nasaan po kaya o wala po ba tayong latest update kung nasaan na po ang pila ng mga sasakyan sa mga oras na ito? Sapagkat nagdoble po yung naging concern o yung pagpila marahil ng ating mga mananakay dahil nga po ditong sa Bagyong Amang. At sa ngayon po dun po sa pier, sir, is meron pong iba't ibang tangay ng non-government organization. Yung pong iba, sir, is nagsalita na nawala na po ng biyahe. Mm-mm. Yung pong nakatalita doon, sila na po papunta sa taas para po sabihan ang mga constituents natin dito sa Marinduque. Mm-mm. Pero I understand meron po tayong isang GC po ba o wala po ba tayong coordinating group para maalaman natin kung ano-ano yung sitwasyon ng bawat isang ahensya o yung mga tanggapan na nagmo-monitor po dito sa ating Balanacan Port sa mga lalo na sa mga oras na ito, Commander? At sa ngayon po ngayon nakapwesto sa mismong Balanacan Port at yung pong aming mismong pinapangalagaan sa ngayon. Yung pong mga ano po doon is, hindi ko po, pasabi ko sino ang ang alam po namin, ang securing party is under po ng 20 bago po pumasok. Okay, so yung nasa jurisdiction po ng Philippine Coast Guard, gaano po kaya karami? O, ibig sabihin sa mga oras na ito, mas dumoble po ba yan, Commander? Sa tingin ko po ay umunti po kasi po ang matitira po lang dapat sana is yung pong mga natural tracking ng pangmatagal. Yung pong mga taga rito, alam ko po yung mag-uuwian po yun, sir. Mm-mm. Anong oras naman po, Commander, dumating yung barko kanina mula po sa Talo-Talo o sa Lucena Port, yung pinakahuling arrival po natin ng barko dyan sa Balanacan Port? Sandali lang po, sir. Titingnan ko po sa aming record.
Okay. So habang tinitingnan po ni Commander para po sa kabatiran ng ating mga kababayan ay base po sa pinakahuling update nga ng Pag-asa ay nananatili po sa tropical depression number 1 ang lalawigan po ng Marinduque matapos pong itaas ng DOST Pag-asa ang atin pong probinsya. Bunsod naman po ng tropical cyclone wind signal number 1. So muli po nating babalikan si Commander Rolando Pabiliar para magbigay po ng update sa atin hinggil po sa kasalukuyang sitwasyon diyan naman po sa Balanacan Port kung saan ito po yung kanyang nasasakupan pero hopefully ang atin pong mga kababayan ay sana mas maganda, kaya nga kinukuha ho natin ang panig o ang update mula po kay Commander Pabiliar para mabigyan na po ng babala rin ang ating mga kababayan lalong-lalo na po yung mga papasok dito naman po sa Balanacan Port. Dahil I understand meron po tayo o meron pong nilabas na sistema ang provincial government, ito po yung tinatawag na visitors entrance pass kung saan kailangan po nila magpresenta para naman po maging sistematiko. Bagamat nagkaroon po ng ganyang mga inisyatiba ang provincial government, pero base po sa ating monitoring mula pa nung isang araw, nakita ho natin ang pagdagsa at pila ng mga sasakyan mula po dyan sa Balanacan Port hanggang dyan sa kabayanan ng Barangay Balanacan. Kaya naman atin po sanang maganda na makakuha ng mas detalyadong impormasyon kay Commander Pabiliar. Nandito po muli sa ere si Commander Pabiliar. Commander, Hello, sir. kanina pong umaga. Hello. Opo, Commander, hello? Hello, sir. Yes, narinig niyo po ba ako, Commander? Hello. So muli ho nating tatawagan si Commander Pabiliar ng ang atin pong substation commander ng Balanacan Coast Guard. Siguro kakapanayamin din natin ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ayan si Commander Pabiliar. Magandang hapon po muli sa inyo. Pasensya na po, sir, na po ang signal dito sa amin. So, Hello. Commander, anong oras po huling yung pinakahuling barko na dumating po kanina mula diyan sa mula diyan sa Lucena Port patungo dito sa Marinduque, bago po patungo diyan sa Balanacan Port, bago naman po ninyo natanggap ang opisyal na pahayag mula po sa DOST Pag-asa na nasa ilalim na nga po ang lalawigan ng Marinduque sa signal number 1? May gitna po bali, sir, yung nga po sinabi niya kanina, almost 12 na po namin na-receive yung Advisory. advisory po na Saka po, nagpakasya na po kami ng biyahe. nga. Po rin siguro sa kabilang side. Oo nga po. Kaya nga ang tinatanong ko po, anong oras po, base po sa inyong monitoring, sapagkat di po ba yan i-check ninyo? Anong oras po yung base po dun sa inyong checking, anong oras po huling nagkaroon ng biyahe mula po dyan sa Lucena Port patungo po dito sa Marinduque kaninang umaga, bago nyo po natanggap nga ito pong advisory na nasa ilalim na po tayo ng signal number 1 ang Marinduque. Hello, sir. Hello. Yes po, Commander. Sir, nawala ko, sir. Hello. Si Commander, medyo challenging ata ang signal ni Commander diyan sa Balanacan Port, pero muli nating tatawagan si Commander Rolando Pabiliar, pero muli po basahin natin yung ginawa naman na advisory. Basahin ko lamang po itong advisory na nilabas ni Commander Rolando Pabiliar. Ito po yung may kaugnayan naman sa may kaugnayan naman sa Sea Travel Advisory ni Commander na nilabas ng Coast Guard Station Marinduque, at ito po ay nilagdaan nga ni Commander Rolando Pabiliar, ang Station Commander ng Marinduque. So nakapaloob po dito in reference to whether
to weather forecast issued by the DOST Pag-asa. Kung hindi natin makontak hindi ko na makontak kasi Commander Fabiliar, ay try nating tawagan si Commander Inocencio Rosario Jr., ang commander naman ng CGD-STL o ng Southern Tagalog. Try nating tawagan si Commander Rosario dahil nagkakaroon tayo ng problema kay Commander Pabiliar. So muli po atin pong ipinapaabot sa ating mga kababayan na kanselado na po ang biyahe ng mga sasakyang pandagat ng mga barko na naglalayag mula po diyan sa Talaw-Talaw, Port Lucena City patungo po dito sa lalawigan ng Marinduque o diyan partikular sa Balanacan Port. Bunsod naman po ito ng bagyong si Amang. So ayon po sa pinakahuling update pa rin ng DOST Pag-asa ay bahagya pong lumakas at bumilis ang pagkilos ng Tropical Depression Amang at nakataas na nga po ang wind signal number 1 sa buong Bicol Region, summer provinces sa Biliran, dito po sa Marinduque at malaking bahagi ng Quezon, kasama na po ang Polillo Island na nakikita nyo naman po sa ating mga television screen. So kung may mga update po kayo dyan sa ating mga kababayan na nandyan po at nakapila ngayon sa Balanacan Port, ay maaari po kayong magpadala ng inyong mga video sa atin para naman po mailathala natin dito po sa ating programa at mabigyan po ng karampatang aksyon. Kung may mga kinakailangan po kayong mga concern, meron po ba diyang mga additional na toilet o mga portable toilet diyan sa bahaging yan ng Balanacan Port. Hingan natin si Sir Pabiliar, si Commander Pabiliar na rin, baka meron siyang ibang numero. Kung mahina ang signal ng kanyang telepono, ay baka ibang numero pwede nating makontak. Importante kasi na from time to time nag-update sa atin ang Philippine Coast Guard para naman mas magkaroon tayo ng impormasyon on what is really happening on the ground. So yan po ang ating update mula po diyan sa Balanacan Coast Guard. Ayon po kay Commander Pabiliar, late na nila natanggap yung advisory ng Pag-asa. Pero kung hindi natin nga makontak si Commander Fabiliar, ito pong tatawagin natin, itong si Commander Inocencio Rosario ng Southern Tagalog para siya mismo ang magbigay sa atin ng update. Yung marching order naman, kung base dun sa impormasyon na nilatag mula dito sa lalawigan ng Marinduque, yan, mula dito sa lalawigan. Magbabalik po lamang po kami, mga kababayan, sa ilalim lamang po o sa ilang sandali, magbabalik po kami, mga kababayan, para bigyang daan naman natin yung ilan pa po sa mga mahalagang impormasyon na ibabato namin sa inyo patungkol naman po sa atin pong monitoring dito po sa lagay ng panahon. Medyo nagiging kakaiba yung sitwasyon ho natin ngayon sapagkat Semana Santa. Nagulat ho tayo kaninang umaga sa inilabas na advisory ng Pag-asa. Semana Santa po, di po ba mahal na araw? Tapos meron po tayong bagyo. Di po ba? Ito po ay parang kakaiba. At sa loob ng mahabang panahon natin dito na nagmo-monitor ng ganitong sitwasyon ng Semana Santa, parang ngayon lamang ako nagkaroon ng balita na immediately after the Semana Santa, meron tayong inilabas na advisory patungkol naman sa bagyo. Ito po talaga yung epektong dulot naman ng tinatawag natin na climate change. So mga kababayan, magbabalik po ang balitan sa sentro ng Pilipinas, makalipas lamang po ang ilang mga paalaala.
At muli po tayong nagbabalik sa ating pong balitan sa sentro ng Pilipinas. Ako pa rin, Romeo Matac Jr. kasama po ninyo dito sa ating programa. Bagyong Amang lumakas mga lugar, signal number 1 nadagdagan. Bahagya pang lumakas ang Bagyong Amang habang nasa Catanduanes, kung saan nagbabala na ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posible itong magdulot ng landslide at pagbaha sa mga lugar na daraanan ng bagyo. Kasalukuyan ang nakataas ang storm warning signal number o signal sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, kabilang ang Pulilio Island, Marinduque, Masbate, kabilang ang Tikaw Island at Burias Island, Eastern Samar, Northern Samar, Samar at Biliran. Ipinagbabawal din ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat habang nakataas ang gale warning signal sa eastern seaboard ng Southern Luzon. Gayon din sa northern at eastern seaboard sa Visayas, kung saan ibinabala ng PAGASA ang matataas na alon na mula 2.8 hanggang 4 na metro. Sa pinakahuling monitoring ng PAGASA, ang Bagyong Amang ay nasa Vera, Catanduanes at kumikilos sa bilis na 55 km per hour at bugso na 70 km per hour mula sa dati nitong lakas na 45 km per hour at 55 km per hour na bugso. Ang Bagyong Amang ay mananatili sa karagatan sa loob ng susunod na 3 araw, subalit hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad na magkaroon ito ng landfall sa Bicol sa loob ng susunod na 36 na oras. Amang is expected to pass westward towards Bicol region before turning northwestward. While the current track forecast shows that Amang will remain offshore over the waters east of Luzon for the next 3 days, a landfall over the Bicol Peninsula area or the northern portion of Samar Island is still possible ayon sa PAGASA. Kung hindi magbabago ang galaw ng bagyo, inaasahan na mananatili ito bilang tropical depression at pagdating ng Huwebes o Biyernes ay hihina at magiging low pressure area o LPA. Ang Bagyong Amang ang kauna-unahang bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. Muli po para po sa iba pang mga balita na may kaugnayan sa atin pong lalawigan, manatili pong nakatutok sa official Facebook page ng Philippine Information Agency Marinduque, din po sa ating partner media broadcast dito po sa probinsya, ang atin pong Marinduque News Network at ang Lucky 7 Channel 3. So ang atin pong mga kababayan, kung meron po kayong update diyan naman sa kasalukuyang pila ng mga sasakyan diyan po sa may bahagi ng Balanacan Port o Barangay Balanacan, maaari po kayong magpadala ng inyong mga kuhang larawan o mga video sa atin pong Facebook page para naman po maibahagi natin at maipaabot sa ating mga kababayan ang lagay po o ang current situation sa inyo pong lugar. Bagamat nakataas po ang signal ng bagyo sa probinsya, sa monitoring po natin as of this airing, pagsilip po natin sa bintana ay nananatili po na hindi natin nararamdaman ang nasabing bagyo. Actually, wala pong mga pag-ulan sa mga oras na ito. Gayun din po ang hangin. Wala naman tayo pong nararanasan na lakas ng hangin sa mga sandaling ito. Kaya base nga po sa latest track ng DOST PAGASA ay nandyan po ito sa Vera, Catanduanes. Kaya naman mananatili po ang pinaka-importante po dapat pinaka-importante po dito mga kababayan, manatili po tayong naka-alerto hanggang sa mga susunod po na mga araw dahil ang atin pong tinitingnan ay ang epekto po nito sa susunod na 3 araw. So bagamat ayon din po sa PAGASA, ito pong bagyong si Amang ang kauna-unahang bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. At alam naman po natin mga kababayan na sobra pong dami at ang haba na rin po ng pila ng mga sasakyan na palabas ng lalawigan matapos nga pong bumisita sa probinsya at makiisa sa pagunita natin sa Moriones Lenten Rites o Semana Santa. Kaya inaasahan din po yung dami ng bilang ng mga sasakyan na lalabas dito po sa probinsya. Bagamat base sa pinaka huling monitoring natin ay talagang pumalo po o tumaas ang bilang ng mga sasakyang nakapila dyan po sa Balanacan, Barangay Balanacan, na lalabas nga po ng isla. So ang nais lamang naman natin sana kanina kay Commander Pabiliar ay alamin
kung nasaan na sila kasi parang walang coordination ang mga attached agencies na diyan ay nagmo-monitor dahil ang marching order ng ating gobernador actually kahapon ay bumisita mismo ang ating gobernador para alamin kung ano ang sitwasyon diyan sa Balanacan Port. Kaya medyo doble-doble o patong-patong ang magiging concern ng ating mga concerned agencies diyan sapagkat alam naman natin na marami na nga ang mga sasakyang pumila o nakapila diyan sa may barangay Balanacan para lalabas ng Marinduque. Tapos na stranded pa. Papaano na yan? Lalo pa sigurong magpa-file up ang bilang ng mga sasakyan diyan. So, base nga dun sa monitoring natin na kahapon ay nagpunta mismo diyan ang ating gobernador para naman makipag-ugnayan sa mga kapulisan at mga ilan pa pong mga otoridad para masiguro na maayos ang magiging pagluwas ng mga bisita natin dito sa Marinduque matapos nga pong dumalo sa Semana Santa o sa Moriones Lenten Rites. Kaya medyo nag-aalala tayo dahil sa dami ng mga sasakyan na nakapila kahapon base sa mga photos na nakita natin na ibinahagi sa atin, nagkaroon pa ng ganitong signal ng bagyo na talagang otomatiko kapag may signal number po sa lalawigan o sa probinsya ay may signal ng bagyo sa isang lugar o sa isang probinsya ay hindi napapayagan yan na makaalis o makabiyahe ang mga sasakyang pangdagat. Kaya naman nais nating kapanayamin o nais nating gusto mismo natin na makausap at makakuha ng detalyadong impormasyon sa commander ng o sa substation commander ng Philippine Coast Guard diyan sa Balanacan. Apparently nahirapan tayo na kumontak pero nakipag-ugnayan na po tayo sa Philippine Coast Guard Southern Tagalog para naman magbigay ng mga komprehensibo at maayos na impormasyon, detalyadong impormasyon para sa ating mga kababayan kasi gusto nating ma-establish gaano nakarami yung bilang ng mga sasakyan diyan sa na nakapila diyan sa o kahit na yung estimate lamang at o kaya yung haba nasaan na yung pinakang buntot nung mga sasakyang pumila diyan nga po sa Balanacan para makalabas ng isla. So yan po mga kababayan ang mga pinakahuling update patungkol naman sa ating monitoring sa bagyong si Amang. Manatili po kayo nakatutok sa Marinduque News Network Philippine Information Agency Marinduque para sa pinakahuling update dito po sa lalawigan ng Marinduque. Ako po si Romeo Matac Jr., ang inyong kasama sa balitaan sa sentro ng Pilipinas.